Part 1, Victoria. Handa ka bang makarinig ng kwentong pag-ibig na nauwi sa isang madugong paghihigante? Isipin mo ito. Isang marangyang buhay na biglang guguho at isang pamamahala na winasak ng mismong dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat. Si Victoria Robles, isang babaeng nasa tuktok ng mundo, na ang tanging kasalanan ay ang umibig sa maling tao. Si Guillermo Balboa, isang lalaking dati tinapakan, hinamak at pinatay ng batas ng mga mayayaman, ngunit bumalik ngayon para singilin ang lahat ng utang. 5 taon na nakalipas, akala ng lahat, abo na lang ang natira sa nakaraan, pero nagkamali sila. Dahil sa pagbabalik ni Guillermo, hindi lang ang Hacienda Robles ang magbabago, kundi maging ang mismong tadhana ng mga pusong dati nang nadurog. Sa kwentong to, hindi mo malalaman kung sinong dapat kampihan. Ang ama ba na pumatay dahil sa pride o ang lalaking handang pumatay para sa katarungan? Sa pagitan ng langit at lupa, sinong matitira kapag ang galit ng naghari at ang pag-ibig ay naging isang sumpa? Ako ang inyong narrator at samahan niyo akong pasukin ang madilim at puno ng hapdi na mundo ni na Victoria at Guillermo. Tara, simulan na natin! Sa edad na 18 taong gulang na in love sa senyorita Victoria Robles sa isa sa mga tauhan ng kanyang ama na si Guillermo Balboa. Hindi niya alintana ang malaking agwat ng kanilang pamumuhay. Langit si Victoria, lupa si Guillermo at kahit kailan, hindi pwedeng magtagpo ang dalawa lalo na't alam nila, tututol dito ang ama ni Victoria na matapobre. Ngunit walang sekretong hindi mabubunyag. Pagkatapos kasing malaman ni Don Teodoro na nakipagrelasyon ang anak niyang si Victoria sa isang patay-gutom na si Guillermo, isang pasya ang nabuo sa kanyang isipan. Pinapatay niya si Guillermo kasama ng mga magulang nito. Paano tatanggapin ni Victoria ang lahat kung ang sarili niyang ama ang naging dahilan ng pagkadurog ng puso niya? Paano siya babangon kung isang araw bigla na lang magpakita ulit sa kanya si Guillermo? Buhay at handang magigante sa kanyang ama, pati na rin sa kanya. Mananaig pa ba ang pag-ibig or galit ang mangingibabaw sa mga pusong nasaktan? Hanggang saan at kailan kakayanin ni Victoria ang hagupit ng paghihigante ni Guillermo Balboa? Prologue. Victor's POV. Papa, mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Guillermo. Umiiyak kong wika sa aking ama na si Teodoro Robles. Patuloy ako sa pagmamakaawa dito na sana huwag nitong saktan ang nobyo ko. Nahuli kasi kami nito ni Guillermo na nasa mainit na tagpo at natatakot ako na baka patayin nito ang boyfriend ko. Mahal ko si Guillermo. Mahal na mahal ko to at hindi ko kayang makita na mapahamak ito ng dahil lang sa akin. Victoria, alam mo naman na mataas ang pangarap ko sa'yo, di ba? Alam mo naman na mahal kita, pero bakit? Bakit mo nagawang pumatol sa patay gutom na yon? Ikakasal ka na kay Wilfred, ang anak ni Mayor. Ng Mayor ng bahay na to at kayo talagang bagay. Galit nitong sigaw sa akin. Nakakuyom ang kamao nito at nagliliyab ang mga mata sa matinding galit. Pa, alam kong nagkamali ako. Patawad po pero mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Guillermo. Umiiyak kong sambit pero parang walang narinig ang aking ama. Bagkus, dinampot nito ang cellphone sa center table at may tawagan. Ituloy mo ang plano. Patayin mo ang walang hiya kasama ng mga magulang niya. Galit nitong bigkas na labis na kinasindak ng buo kong pagkatao. No, no papa, please. Wag! Maawa po kayo kay Guillermo. Umiiyak kong sambit. Napaluhod pa ako sa harapan nito para lang pakinggan, pero wala eh. Naging bingi si Papa. Ayaw ko nitong pakinggan at ngayon pa lang, labis nang nagdurugo ang puso ko sa naging kinahinatnan ng pagmamahala naming dalawa ni Guillermo. Mahal ko ang lalaking yon. Pero bakit ganon? Bakit palaging kaakibat sa pagmamahala ng dalawang puso ang di pagkakatugma na estado ng buhay? Langit ako, lupa si Guillermo, at hindi pabor ang matapobre kong ama sa pagmamahala naming dalawa ni Guillermo. Wala sa sariling mabilis akong napatayo. Di ko alintana ang galit ni Papa at mabilis ang takbo, lumabas ako ng manson. Hindi pwedeng mapahamak si Guillermo. Hindi ako papayag. Sa kabila ng matinding pagluha at malakas na pag-iyak, nagawa kong sumakay ng kabayo. Dumiretso ako sa kamalig kung saan alam kong doon nakakulong si Guillermo at ang mga magulang nito pero huli na. Nadatnan kong nagliliyab na sa amoy ang kamalig at tiyak akong nasa loob si Guillermo kasama ng mga magulang nito. Hindi, hindi! Guillermo! Si Guillermo, tulungan niyo siya! Umiiyak kong sambit.
Akmang susugod sana ako sa naglalagablab na apoy para sana iligtas si Guillermo pero huli na. May biglang lumakad sa akin at pakaladkad akong inilayo. Nahihibang ka na ba, ha, Victoria? Nasaan ang utak mo? Galit na sigaw ng walang iba kundi ang aking ama. Patulak akong binitawan nito kaya naman napaupo ako halos sa putikan. Nakakuyom ang aking kamao at puno ang luha sa mga mata. Tiningala ko si Papa. Paano mo to nagawa sa kanila, Papa? Paano mo nagawang pumatay ng tao? Umiiyak kong sambit. Napansin kong saglitong natigilan. Napatitig to sa natutupok na kamalig bago nagsalita. Tama lang sa kanila yan. Tama lang napatayan ng mga kagaya nilang ambisyoso at ambisyosa. Galit nitong sagot sa akin. Di ko naman mapigilang mapahagulhol ng iyak. Ngayon ko lang din lubos na nakilala ang tunay ang pinakamamahal kong ama. Akala ko talaga noon masama lang ugali nito pero hindi ko akalain na kaya pa na nitong pumatay ng tao masunod lamang ang gusto. Papa, paano mo nagawa sa kanila to? Tao lang din sila kagaya natin. Bakit mo kailangan silang pasdangin? Umiiyak kong tanong dito. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ko pagkatapos kong sabihin ng katagang iyon. Wala na akong nagawa pa kundi ang patuloy na napahagulhol ng iyak habang nakatitig sa kamalig na unti-unti nang natutupok ng apoy. Wala nang senyales ng buhay. Ang lalaking labis kong minahal ay pinatay ng sarili kong ama. 5 years later. Senyorita Victoria, nakangising sambit na isang lalaking nasa harapan ko. Ang lalaking kahit isang saglit never na nawala sa puso at isipan ko. Guillermo? Katagang namutawi sa bibig ko pagkatapos kong buksan ang mabigat ng pintuan ng Manson Robles. Di ko akalain na sa paglipas ng mahigit 5 taon, muli kong masisilayan ng isang tao na hindi ko inaasahan na makakita kong muli. Ang aking ex-boyfriend na si Guillermo Balboa. Hindi ko alam kung ex-boyfriend ba dahil wala naman kaming maayos na breakup. Pagkatapos na isang malagim na trahedya, bigla na lang tong naglaho na parang bula. Kamusta ka, Senyorita Victoria? Narinig kong muling bigkas ni Guillermo na nasa harapan ko lang. Wala sa sariling pinakatitigan ko to at di ko mapigilang mapailing na makailang ulit. Bakit ganon? Bakit ibang-iba na si Guillermo ngayon? Hindi ko na nakikita dito ang dating Guillermo na minahal ko ng sobra. Ang mga titig nito sa akin ngayon ay nakakakilabot. May halong galit sa mga matatalim itong mga mata na nakatitig sa akin na labis nagbigay sa akin ng kakaibang takot at anong ginagawa mo dito, Guillermo? Anong kailangan mo? Mahina ang boses sa tanong ko dito. Ramdam ko rin ang panginginig ng boses ko. Katunayan na hindi ako komportable sa harapan niya ngayon. Anong ginagawa ko dito? Bakit? Wala na ba akong karapatang umapak sa lugar na pag-aari ko na? Nakangiti nitong wika sa akin. Hindi naman ako nakahimik. Naguguluhan akong nakatitig lang sa kanya. Tingnan mo nga naman ang panahon. Naniniwala na talaga ako na bilog ang mundo dahil sa nakikita ko ngayon. Isang lumang manika na gusgusin ka na lang, Senyorita Victoria. Punit-punit at hindi na nakakaakit. Isang basura na dapat nang itapon at hindi dapat panghinayangan. Muling bigkas ni Guillermo na nagbigay sa akin ng kurot sa puso. Sa mga titig pa lang nito sa akin at sa mga katagang binitawan nito sa akin ngayon, alam ko hindi na ito ang dating Guillermo na minahal ko ng sobra. Marami nang nagbago dito sa paglipas ng panahon. Hindi ko maintindihan. Ang akala ko wala ka na pero naluluha kong sambit. Ramdam ko ang pananikip ng dibdib ko na kahit ang pagsasalita, nahihirapan ako. Ang akala mo patay na ako, di ba? Na pinatay ako ng sarili mong ama na si Don Teodoro. No, Victoria. Sorry to say, pero nandito ako. Buhay na buhay at sa wakas, natupad din ang matagal ko ng gusto. Yun ay ang mapa sa kamay ko ang lahat ng meron ng ama mo noon. Nandilisik ang mga matang sagot nito sa akin. Hindi naman ako nakapiyok nang bigla niya akong tinulak. Kung di ko pa nahawakan sa pintuan, baka nakatumba na ako eh. Pagkatulak nito sa akin, mabilis na tong pumasok sa loob ng mansion. Para tong isang hari na naglakad, kaya naman, mabilis akong napasunod dito. Hindi ko maintindihan kung ano ang kailangan nito. Pero sa nakikita ko ngayon kay Guillermo, alam ko, may importante itong kailangan. Hindi ito susugod ng ganon-ganon na lamang. Siguro naman may ideya ka na kung bakit ako nandito, hindi ba? Seryosong muling wika ni Guillermo. Naguguluhan akong napailing.
Ngayon ko lang din napagtanto sa sarili ko na sobrang namiss ko ang taong to, na matagal kong hinintay ang pagkakataon na ito na muli itong makita. Hindi ko alam. Wala akong idea. Guillermo, alam kong nagkamali ako noon. Si Papa, at ngayong nandito ka na, gusto kong kuning pagkakataon to para makahingi ng tawad sa'yo. Maniwala ka sa akin, hindi ko ginustong saktan ka noon. Nadala lang ako sa mga pangyayari at, shut up. Pwede bang tumahimik ka? Hindi ako pumunta dito para pag-usapan ang nakaraan natin. Pumunta ako dito para kunin ang kung anong akin. Seryoso nitong wika sa akin na labis kong kinagulat. Kaagad na nanggilid ang luha sa aking mga mata. Anong ibig mong sabihin? Guillermo, bakit ka nagbalik? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Gusto ko ng malinaw na kasagutan mula dito para alam ko ang gagawin ko. Lalo na't ang ama kong si Teodoro Robles ay nasa isa sa mga silid ng mansyon, nakaratay at nanghihina sa sakit nito ngayon. Ang dating matikas at matapang kong ama si Don Teodoro, naghihintay na lang ng oras para tuluyang lisanin ang mundong ibabaw. Kasabay ng pagkalubog ng kabuhayan namin at ang pagkalugi ng hasyenda ay ang tuluyang panghihina din ng matanda. Nilayasan kami ng mga trabahador at mga katulong dito sa mansyon na lula na kaming maibigay na sahod. Ang alam ko, malaki rin ang utang namin sa bangko at kahit pa siguro buong hasyenda, kulang na para mabayaran yon. Kung bakit naman kasi nalulong sa sugal itong ama ko, natalo at mula noon, di na kami nakabangon. Hindi mo alam? Well, attorney, pakipaliwanag sa babaeng yan kung sino nang tunay na may-ari ng Hacienda Robles. Seryosong wika ni Guillermo na labis kong kinagulat. Nagbago na siya. Ang lalaking labis kong minahal ay tuluyan ng nagbago. Miss Victoria Robles? Wika sa akin na isa sa mga lalaking kasama ni Guillermo. Mukha tong kagalang-galang na tao kaya seryoso ko tong hinarap habang ramdam ko ang malakas na kabog ng dibdib ko. Alam ko na ang dahilan kung bakit nagbalik si Guillermo. Alam ko na gusto nitong maghigante dahil sa mga nangyari sa nakaraan. I am Attorney Ocampo. Nandito ang kliyente ko dahil simula ngayong araw siya nang nagmamay-ari ng buong Hacienda Robles. Nabili niya na ito sa bangko. Seryoso nitong wika. Di ko naman mapigilang mapaiyak. Matagal nang nalugi ang hasyenda. Lahat ng ari-arian nila, pati na din ang mga ekta-ektarang lupain ay nakasangla sa bangko dahil sa mga utang na dapat ninyong bayaran. Di ko mapigilang maikuyom ang aking kamao. Nagtataka akong napatitig kay Guillermo na noon, huling-huli ko rin ang matalim nitong mga mata na nakatitig sa akin. Paano nagawang bilhin ni Guillermo ang buong Hacienda Robles kung isa lamang to sa mga trabahador namin noon? Isa lamang hamak na boy at utusan itong si Guillermo na bigla na lang naglaho pagkatapos ng ama kong doon na may relasyon kaming dalawa. Ano? Paano nangyari na... Why? Masyado bang nakakagulat, Senyorita Victoria? Hindi ka makapaniwala na ang taong minsang hinamak ninyo ay nandito ngayon sa harapan mo. Maraming pera at kahit ang kaluluwa mo po pwede ko nang bilhin. Nakangisin itong wika sa akin. Di ako nakaimik pero ramdam ko ang panginginig pati yata ng laman ko. Sa bagay, noon kasi mahirap pa kami sa daga. Umaasa lang ang buong pamilya namin sa kakarampot na pasahod ng ama mo, kapalit na maghapong pagtatrabaho sa lintik na hasyenda na to. Kaya naman di nakapagtatakang gulat na gulat ka ngayon dahil nandito ako sa harapan mo. Mayaman at ako na ang may-ari ng lugar na to. Muling wika ni Guillermo habang naglalakad to papalapit sa akin. Wala sa sariling napatras ako dahil sa takot. Alam ko hindi na to ang dating Guillermo na kilala ko. Malaki na ang nagbago dito. Senyorita Victoria, ako naman ngayon. Ako naman ngayon ang maghahari-harian sa lugar na ito at ikaw, kasama ng walang kwenta mong ama, pwede nang lumayas. Galit itong bigas na mas lalo pang nagbigay sa akin ng matinding takot. Guillermo, matanda na si Papa. Hindi po pwedeng paalisin mo kami dito sa mansyon ng ganon-ganon na lang. Nanginginig ang labi dulot na matinding emosyon na bigkas ko dito. Natawa naman ito. Hindi kita pwedeng paalisin sa mansyon kahit pagmamayari ko na to? Nagpapatawa ka ba? Senyorita Victoria, ako na ang may-ari ng lugar na to at gagawin ko lahat ng nais ko. Katulad ng ginawa ng ama mo sa akin at sa mga magulang ko 5 years ago. No more mercy. Aalis at aalis kayo sa mansyon na pagmamayari ko na ngayon din. Kung magmatigas ka, hindi ako magdadalawang isip ipakaladkad kayo sa mga tauhan ko. Layas! Galit nitong wika. Di niya napigilang mapaiyak dahil sa sinabi nito. Di ko akalaing ang dating mabait kong nobyo na si Guillermo ay malaki na ang pinagbago.
Ang dati nitong mahinahong boses at puno ng pagmamahal na pananalita ay biglang nagbago. Ang mga titig nito sa akin noon na puno ng pagmamahal, napalitan na ng galit. So anong plano mo? Aalis or aalis kayo? Aangkinin ko ng buong Hacienda Robles at papalitan ko to ng pangalan. Magiging Hacienda Balboa na ito at gusto ko, bukas na bukas din, lumayas na kayo dito. Kasama ng ama mong walang kwenta at kriminal. Kasama ng ama mong walang kaluluwa. Muling bigkas ni Guillermo. Ramdam ko ang matinding galit sa boses nito kaya naman agad akong nakaramdam na matinding takot. Umiling na makailang ulit habang nagmamakaawa ang mga mata na tumitig dito. Guillermo, hindi. Hindi pwede. Hindi kami aalis dito at saka paano ko nakakasigurado na nabili mo na tong buong asyenda? Isa ka lamang hamak na sinasabi ko na nga ba eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayang tanggapin ng mapurol mong kokote ang lahat. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayang tanggapin ng pride ninyo na sa paglipas ng panahon biglang nabaliktad yung mga buhay natin. Ako si Guillermo Balboa at handa akong patunayan sa'yo na ako na ang nagmamayari ng buong hasyenda. Galit nitong sagot sa akin at pagkatapos nun, nilahad nitong kamay. Kagad namang pinatong ng abogado nitong isang envelope at pagkatapos nun, walang alinlangan na ibinato sa akin ang hawak itong brown envelope. Nainsulto man sa ginawa nito, wala akong nagawa pa, kundi isa-isang damputin ng mga nagkalat na papeles at isa-isang tinignan yon. Di ako makapaniwala sa aking mga nakita at nabasa. Oo, ito ay mga dokumentong nagpapatunay na pag-aari na nga ni Guillermo Hacienda Robles. Di ko mapigilang maluha kasabay ng takot na kaagad gumuhit sa puso ko. Sana kami pupulutin kung nagkataon. Ngayong si Guillermo nang nagmamayari ng hasyenda, anong mangyayari sa aming mag-ama? Alam ko, nagbalik si Guillermo para maghiganti at natatakot ako sa mga posibleng mangyari. Ngayon, gets mo na ba? Naiintindihan mo ba ang mga nakasulat sa document, My Dear Señorita Victoria? Nakangising tanong nito sa akin. Napalunok ako ng sarili kong laway sabay tango. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko, Guillermo. Mahina akong sambit habang pigil ko ang maiyak. Napangisi naman si Guillermo at walang sabi-sabi na uputo sa isang lumang sofa at matalim ang mga mata at tinitigan ako. Good. Now it's my turn. Gusto ko bago magtakip silim, wala ka na dito sa mansyon. Umalis ka na dito kasama ng ama mong inutil at wag ka nang magpapakita pa kahit na kailan. Seryosong sagot nito sa akin. Di ko naman mapigilan na maikuyom ang aking kamao. Agad-agad? Kailangan kong umalis ng mansyon agad-agad. Pero papayag ba si Papa? Matagal na akong nakiusap kay Papa na lisanin na namin ang mansyon pero ayaw nito. Matigas ang matanda at hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ni Papa na hindi na kami ang nagmamayari ng Hacienda Robles. Guillermo, hindi ganon kadali ang maghakot. Pwede bang bigyan mo kami ng time na makapagligpit? Tsaka wala pa kaming malilipatan. Maghahanap pa lang ako. Halos pabulong kong wika. Nagulat na lang ako nang malakas na humalakak si Guillermo. What? Victoria, are you kidding me? Pasalamat ka nga na wala akong ibang gusto kundi lumayas kayo eh. Di gaya ng ginawa ng ama mo na pinapatay ako at ang mga magulang ko. Galit nitong wika sa akin. Hindi ko mapigilan ng maluha. Alam ko yon. Alam ko ang tungkol sa bagay na yon at pinilit kong iligtas sila pero hindi na talaga kaya. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Kahit ako, biktima lang din ng pagkakataon. Pero pwede ko bang sabihin yon ngayon kay Guillermo? Makikinig ba ito sa akin? Now go. Pack your things and get lost. Muling wika ni Guillermo. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, mabilis na tong naglakad palabas ng mansyon. Naiwan akong di na mapigilan ang pagdaloy ng luha sa mga mata. Impit din akong napahigbi. Guillermo, buhay ka nga. Nagbalik ka pero hindi na tayo pwede. Puro galit lang nakikita mo sa mga mata mo at siguro nga kailangan ko ng lisanin ng lugar na ito para maging masaya ka na. Mahina akong sambit. Pagkatapos noon, mabilis na ako naglakad patungo sa kwarto ni Papa. Kailangan kong kumbinsihin ang ama ko na umalis na sa lugar na ito. Di na kami pwede dito dahil may bago na nagmamayari ng Hacienda Robles. Nang tuluyan nang nakalabas si na Guillermo sa mansyon, nag-umpisa ko nang inihakbang ang nanginginig kong mga paa. Diretso ako umakyat sa second floor ng bahay at naglakad patungo sa master's bedroom para tingnan ang kalagayan ni Papa at para kumbinsihin to na kailangan na namin umalis. Papa, mahina akong tawag dito.
Nadatnan ko itong nakaupo sa upang kahoy at nakatitig sa labas ng bintana ng kwarto. Dali-dali ko itong nilapitan. Sinong dumating? Kaninong sasakyan ang nasa labas ng mansyon at sinong may sabi na pwede kang magpapasok ng estranghero sa mansyon ko? Seryosong sabi nito sa akin. Mahina na si Papa pero ang part nito kasing tayog pa rin ng Mount Everest. As if naman kaya nitong labanan si Guillermo. As if naman kaya pa nitong umahon sa kinasadlakan namin ngayon. Papa, dumating na ang bagong may-ari ng mansyon at Hacienda Robles at kailangan na nating lisanin ang lugar na ito. Mahina ang boses na sagot ko dito. Kaagad namang napabaling ang tingin nito sa akin. Kitang-kita ko sa mata nito ang pagkagulat. Ano? Anong sabi mo? Bagong may-ari? Nahihibang ka na ba? Hindi ko pinagbibili ang Hacienda Robles at sinong siraulo ang gustong magkamkam ng yaman ko? Galit nitong sigaw sa akin. Di ko naman mapigilang maikuyom ang kamao ko. Sino bang may kasalanan kung bakit nalugi ang hasyenda? Hindi ba't ang sarili ko lang din na ama? Nalulong ito sa sugal, nagkanda utang-utang hanggang sa nawala ng budget at di na naipamalakad ng maayos ang buong hasyenda. Namalayan na lang namin lubog na kami at mahirap ng umahon, lalo na't ang dating mga kaibigan namin isa-isa nang lumalayo sa amin. Wala nang gustong magpautang, wala nang gustong makipagkaibigan. At dyan nagtatapos ang ating kabanata para sa araw na ito. Nakakapagod, di ba? Nakakasakal. Isang malupit na paalala mula sa kwento ni na Victoria at Guillermo. Ang pride ay parang apoy. Akala natin magagamit natin to para magpainit o magbigay ng liwanag. Pero sa isang maling galaw, kaya nitong tupukin lahat ng pinaghirapan natin. Ang dangal, ang pamilya at higit sa lahat, ang kaya nating magmahal ng totoo. Pinatay ni Don Teodoro ang pag-ibig para sa kanyang sariling interes at eto tayo ngayon, nasasaksihan ng resulta. Isang lupain na may bagong pangalan at mga puso na hindi na alam kung paano maling bubuo ng tiwala. Minsan akala natin tayong bida sa sarili nating kwento pero sa dulo ang mga desisyon natin ginawa sa ngalan ng galit ang siya ring magiging rehas na kukulong sa atin. Kaya tanong ko sa inyo, hanggang saan ka ba handang lumaban para sa tama? O baka naman tulad ni na Victoria at Guillermo, hinihintay mo lang din ang araw na ang lahat ng mali mo sisingilin ka na rin. Ano sa tingin nyo? Mananaig ba ang pag-ibig sa gitna ng paghihiganti? O tuloy na tayong lalamunin ng nakaraan? Iwanan ninyo ang inyong mga komento at pag-usapan natin yan. Ako ang inyong narrator, Miss Sandra, hanggang sa susunod na pagtatagpo ng mga pusong sugatan. Part 2, Victoria. Welcome back sa ating kwento. Kung akala ninyo tapos na ang paghihirap ni Victoria, nagkakamali kayo dahil ngayon haharapin natin ang pinakamabigat na presyo ng pag-ibig. Ang kapalit ng pagliligtas sa isang taong hindi naman naging perpekto sa atin. Sa part 1, nakita natin ang pagbabalik ni Guillermo. Hindi na siya ang boy na dati hinahamak, kung hindi, ang bagong Panginoon ng Hacienda Robles. Pero sa part na ito, mas malalim ang sugat. Mapapanood natin ang isang anak na handang lunukin ang kanyang dignidad at maging bagay na lang sa paningin ng lalaking minsan niyang minahal. Lahat para sa ama na siya ring dahilan ng pagkawasak ng buhay nila. Ito na ba ang tunay na mukha ng paghihiganti? O baka naman ito ang paraan ni Guillermo para unti-unting patayin ang puso ni Victoria habang buhay pa ito? Samahan ninyo ako sa isa na namang madilim na kabanata ng pride, pagsasakripisyo at ang masakit na katotohanan na ang pag-ibig kapag hinaluan ng galit ay nagiging isang sumpa. Huminga kayo ng malalim dahil sisimulan na natin ang pagbabayad sala. Victoria's POV. Papa, alam mo ang dahilan kung bakit lubog tayo ngayon. Kilala mo kung sinong may kasalanan. Mataas din ang boses na sagot ko dito. Mula akong naluha habang matalim ang mga mata na nakatitig to sa akin. Ako ang may kasalanan. Alam ko, kasalanan ko ang lahat-lahat. Kung hindi lang siguro ko niloko ng mga kaibigan ko at kung hindi lang siguro ko nalulong sa sugal, hindi naman mangyayari to eh. Mahina ang boses na sagot nito sa akin. Muli, tumitig ang malamlam nitong mga mata sa bintana. Sa pagkakataong to, kitang-kita ko na sa mga mata ni Papa ang matinding lungkot, kaya wala sa sariling dahan-dahan akong naglakad palapit dito. Dumating na sila, Papa. Dumating na ang bagong may-ari ng mansyon at Hacienda Robles, kaya kailangan na nating lisanin ang lugar na ito. Seryosong wika ko dito. Sunod-sunod naman ang pag-iling na ginawa nito, kasabay ng malakas itong pag-iyak. Isang iyak na isang ama na nagpapatunay na wala na itong laban sa hamon ng buhay.
Hindi. Hindi ako aalis dito, Victoria. Dito ako tumanda. Naging tahanan kong mansyon na to at gusto kong dito ako mamamatay. Lumuluha nitong sambit kasabay na mahigpit na paghawak nito sa braso ko. Para namang tinarakan ng punyal ang puso ko dahil sa narinig ko mula dito. Hindi ako makapaniwala at the same time natatakot ako na baka hindi kayanin ni Papa ang pagpapalaya sa amin dito sa mansyon. Tama si Papa. Naging tahanan nito ang mansyon sa loob ng ilang dekada at kung pipilitin ni Guillermong paalisin kami dito, baka ito pa ang ikamatay ni Papa. Victoria, gumawa ka ng paraan. Hindi tayo po pwedeng umalis dito. Maawa ka. Maawa ka, anak. Umiiyak ng wika ni Papa. Sa mga sandaling ito, para itong isang batang inagawan ng candy. Hindi naman ako nakaimik. Naaawa ako kay Papa at the same time, nagagalit ako. Hanggang ngayon, sariwa pa rin kasi sa isipan ko ang kung ano ang ginawa nito noon kay Guillermo. Kung di siguro to naging malupit, siguro hindi natapos ang masayang pinagsamahan namin ni Guillermo. Siguro hindi galit sa akin si Guillermo at baka nga kinasal na kami at masayang na nagsasama. Pero alam ko hindi na maibabalik ang mga nangyari na. Hindi na pwedeng lingunin ang nakaraan dahil tapos na yon. Ang buhay walang rewind at kung ano man ang mga consequences sa nagawang kasalanan ni Papa, kailangan naming harapin yon. Maawa ka, Victoria. Kung sino mang nakabili ng Hacienda Robles, makiusap ka sa kanila na wag muna. Siguro naman makikinig siya sa'yo, di ba? Anak, gamitin mong iyong ganda. Gamitin mong iyong charm kahit anong paraan gawin mo para hindi tayo mapaalis dito. Ayokong umalis dito, anak. Ayoko. Halos mag-hysterical na bigkas ni Papa sa akin. Hindi ko naman mapigilang mapahagulhol ng iyak dahil sa narinig. Don Teodoro, may iba pa bang alam na paraan para hindi ka mapalayas ng mansyon? Nasa ganong sitwasyon kami ngayon ni Papa nang bigla na lang pumasok si Guillermo. Kaya nagulat ako sa biglaang presensya nito. Alam ko, mas nagulat si Papa dito. Ikaw? Mahina pero puno ng takot sa boses na tanong ni Papa kay Guillermo nang makita niya ito. Yes, it's me. Sabi ko naman sa'yo makikita pa tayo at sa muling pagkikita natin, kukunin ko ng lahat sa'yo, Don Teodoro. Nakangising sagot ni Guillermo. Imposible. Patay ka na. Patay ka na. Halos nag-hysterical ang boses na bigkas ni Papa. Napansin ko rin ang biglaang panginginig ng katawan nito. Napahawak pa ito sa dibdib na para bang nahihirapang huminga. Papa? Papa! Natatarat akong bigkas. May sakit sa puso si Papa at ilang araw na tong di nakakainom ng gamot dahil wala kaming kapera-pera. Ubos talaga ang yaman namin at mas mahirap pa kami sa daga. Guillermo, Guillermo si Papa. Maawa ka sa kanya, tulungan mo kami. Puno ng pakiusap at takot na wika ko dito. Blanko lang ekspresyon ng mukha ni Guillermo na nakatitig sa akin at pagkatapos noon sinanya niya ang mga kasamahan nito na sa may pintuan na pumasok. Ilabas mo ang mga basurang yan ngayon din, utos ni Guillermo. Nagmistulang hari ang tono ng boses nito at kahit sinong makakarinig mga ngilabot talaga. Guillermo? Hindi. Wag! Nakikiusap kong wika lalo na't napansin ko nahihirapan ng huminga si Papa. Walang hiya-hiya, nilapitan ko si Guillermo at hinawakan to sa braso. Maawa ka, Guillermo. Alam kong galit ka. Alam ko rin ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Gusto mong maghigante, di ba? Gusto mong ipamukha sa amin kung sino at ano ka na ngayon. Fine. Okay, sige. Panalo ka na pero sana magkaroon ka naman ng kahit kaunting habag sa puso mo. Matanda na si Papa, may sakit at anumang sandali maaaring mawala na siya sa akin. Umiiyak kong bigkas. Napansin ko naman na kaagad na napangisi si Guillermo. Matalim ang mga matang, tinitigan ako bago muling nagsalita. Maawa? Nanghihingi ka ng awa sa akin ngayon. Victoria, sabihin mo sa akin. Dapat ko ba kayong kaawaan sa kabila ng ginawa sa akin ng ama mo at sa mga magulang ko? Pinatay ng hayop na yan ng mga magulang ko pagkatapos makikiusap ka sa akin na kaawaan ko siya? No! No! Galit nitong sigaw. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Masakit sa akin na makitang nahihirapan si Papa, pero mas masakit sa puso ko mga katagang binitawan ni Guillermo ngayon sa akin. Tama ito, si Papang dahilan kung bakit namatay mga magulang ni Guillermo. Kinulong ng Papa ang mga ito sa kamalig at walang awang sinunog. Oo, alam ko, hindi yon gawain ng isang normal na tao, pero anong po pwede kong gawin ngayon?
Anak ako at ayoko ring makitang mamatay ang ama ko. Gayong kung tutuusin, may iba namang paraan para madugtungan ang buhay nito eh. Guillermo, ano bang pwede kong gawin para kahit kaunti lumambot ang puso mo sa amin? Di ka naman dating ganyan na. Hindi na ikaw ang dating Guillermo na nakilala ko. Umiiyak kong sambit. Malakas na halakak ang pumuno sa buong silid kasabay ng malakas na paghawak ni Guillermo sa magkabilaan kong balikat. Matagal nang patay ang dating Guillermo na kilala mo, Victoria. Pinatay na siya ng sarili mong ama. Nandilisik ang mga matang sagot nito sa akin. Lalo akong nakaramdam ng takot. Now it's my turn. Ako naman ngayon. Ako naman ang magpapahirap sa inyo at sisiguraduhin ko pagsisisihan ninyong lahat ng pang-aapi na ginawa ninyo sa mga magulang ko. Galit nitong wika sa akin. Gusto ko na pagbayaran nyo ang ginawa ninyong pagpatay sa kanila. Pasalamat ka nga dahil hindi ko na ipapakulong ang ama mo eh. Kriminal siya at alam kong useless na rin kung ipapakulong ko pa siya, lalo na't isang bulate lang ang hindi pumipirma at mamamatay na rin siya. Muling bigkas ni Guillermo. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak, kasabay ng pagluhod ko sa harapan nito. Napansin ko pa nga ang pagkagulat sa mga mata ni Guillermo nang ginawa ko yon, pero wala na akong pakialam pa. Lahat kaya kong gawin alang-alang kay Papa. Matanda na ito sa buhay nito, si Papa lamang naging kakampi ko. Di man to naging mabuting ama pero alam ko, pinipilit din ito noon na ibigay ang buhay na maayos para sa akin. Para kay Papa. Para sa request ni Papa. Hindi man to naging mabuting ama sa akin pero hanggang sa huli, gusto ko pa rin ibigay ang nais nito. Guillermo, maawa ka. Maawa ka, sabihin mo sa akin, anong pwede kong gawin para hayaan mo kaming manatili dito sa asyenda, ha? Sabihin mo. Umiiyak kong wika. Isang nakakatakot na pagngisi ang binigay nito sa akin bago to nagsalita. Lahat kaya mong gawin para sa kriminal mong ama? Fine, okay. I will give you a chance, Victoria. Kung gusto mo talagang manatili dito sa asyenda, gawin mo lahat ng gusto ko. Seryoso nitong wika kasabay ng mariing pagpisil nito sa aking pisngi. Masakit yun pero may karapatan ba akong magreklamo? Sabihin mo sa akin, handa ka bang gawin ang lahat-lahat ng gusto mo? Manatili lang kayo dito sa mansyon? Muling tanong sa akin ni Guillermo. Walang pag-aalinlangan na kaagad naman akong tumango. Oo, oo Guillermo. As long as pumayag kang manatili kami dito sa mansyon, lahat gagawin ko. Pangako. Magiging sunod-sunuran ako sa lahat ng nais mo. Basta-basta, ang kapalit noon manatili kami dito sa mansyon. At kung pwede, kung hindi ka labisan, pwede bang tulungan mo rin akong maipa-check up si Papa? Yun lang. Yun lang ang nais ko, Guillermo. Seryoso kong sambit. Talagang nilubos-lubos ko na. Kasing liit na lang ng nanggamang tingin sa akin ni Guillermo ngayon, kaya naman kailangan ko na rin pakapalin ang mukha ko. Para kay Papa, para maging maayos ulit ang kalagayan ni Papa hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng buhay nito. Funny. You're so funny, Victoria. Natatawang wika ni Guillermo sa akin. Pagkatapos noon, matiim akong tinitigan nito sa mata at muling nagsalita. Deal. Pero hindi lahat ng gusto mo ibibigay ko. Pwede kayong manatili dito sa mansyon pero sa likod kayo titira, sa quarters ng mga katulong kung saan kayo nababagay. Nakangisi nitong sambit. Dismayado man sa naging pasya nito pero kailangan kong tanggapin yon. Kesa naman sa paalisin kami dito na hindi ko alam kung saan kami pupulutin ni Papa. Tiyak ako na sa paglabas namin ng mansyon magiging homeless kami. Walang matatakbuhan at walang willing magbigay ng tulong sa amin. And hindi pa ako tapos sa mga kondisyones ko, Victoria. Dagdag pa ni Guillermo. Tulala akong napatitig dito kasabay ng kaba na kaagad na nararamdaman ko sa puso ko. Hindi ganon kadali na ibigay ang pabor na hinihingi mo sa akin. Lahat ng bagay may kapalit. Kaya naman may isa pa akong gustong mangyari bago ko kayo tuluyang payagan na tumira dito sa mansyon. Seryoso nitong muling wika. Mariin kong naipikit ang aking mga mata bago ko sumagot. Ano yon? Guillermo, ano yon? Kinakabahan kong tanong dito. Napatitig ako kay Papa na nooy mukhang nahimasmasan na. Kalmado na to pero kitang-kita ko sa mga mata nito ang pag-aalala habang palipat-lipat ang tingin sa akin at kay Guillermo. Be my prostitute girl. Habang nandito ko sa mansyon, kailangan ko ng babaeng parausan at ikaw itong nandito kaya ikaw na lang. Nakangisi nitong sambit. Walang sabi-sabi, mabilis akong napatayo. Hindi kayang tanggapin ng dignidad ko ang isa sa mga kondisyones na gustong hilingin ni Guillermo sa akin ngayon. Ikaw ang nandito sa harapan ko, so ikaw na lang.
Total naman may pinagsamahan naman tayo before, di ba? Isa pa, sa naaalala ko, masyado ko rin nag-enjoy sa patago natin ginagawa noon at sobrang namiss ko rin ang bagay na yon. Muli nitong bigkas, pakiramdam ko bigla akong kinilabutan sa mga sinabi nito ngayon. Ano? Anong sabi mo? Gusto mo akong gawing babaeng parausan? Mahina pero puno ng pait sa boses na tanong ko dito. Guillermo, hindi. Victoria, anak ko, wag kang... Hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin ni Papa dahil alam kong tutol ito. Bagkos, seryoso kong tinitigan si Guillermo sa mga mata bago ko muling magsalita. Okay, sige. Payag ako. Mahina pero puno ng takot sa boses na wika ko dito. Wala eh. Pikit mata na lang ang lahat dahil wala talaga akong choice. Bahala na. Sa pagpayag kong to, bahala na siguro ang kapalaran sa akin. Para kay Papa, kaya kong gawin ang lahat-lahat. Di man to naging mabuting ama sa akin pero nagsusumigaw naman ang katotohanan na anak ako nito at may mga bagay akong dapat gawin para mabayaran ng kahit na kaunti ang pagpapalaki nito sa akin. Di man naging perpektong ama sa akin si Papa pero pinalaki naman ako nito ng maayos. Tsaka kung gustong gumanti ni Guillermo sa amin at kung ito mang magbibigay ng kasiyahan at satisfaction kay Guillermo, handa akong maging sacrificial lamb para sa lahat ng kasalanan ni Papa dito at sa mga magulang nito. Isa pa, alam kong kahit nakatiting may natitira pa rin namang kabaitan sa puso ni Guillermo eh. Siguro ang tanging pag-asa ko na lang ngayon, sana dumating ang oras na mapatawad ni Guillermo si Papa. Sana dumating ang oras na muling maalala ni Guillermo ang masasaya naming nakaraan dahil sa puso't isipan ko alam ko mananatili ang mga alaalang yon habang buhay. Kahit kailan hindi ko hinusgahan noon si Guillermo. Totoong binahal ko to pero may mga bagay na mahirap kontrolin lalo na't 18 pa lang ako noon. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Muling dumaloy sa alaala ko ang masayang nakaraan naming dalawa ni Guillermo. Mga nakaraan alam kong mahirap nang ibalik pa. Flashback, 5 years ago. Victoria's POV. I love you, Señorita Victoria. Nakangiting wika ni Guillermo sa akin habang nandito kami sa ilalim ng puno ng mangga. Papalubog na ang araw at napakatahimik ng buong paligid. Lahat kasi ng mga trabahador ng hasyenda ay nagsipag-uwian na, kaya naman malay na kaming makapag-usap ni Guillermo dito sa bukirin na alam kong walang sino man ang makakakita sa aming dalawa. 6 na buwan na kaming may sikretong relasyon ni Guillermo at kahit papano masasabi kong masaya kami. Oo, magkalayo ang agwat ng kabuhayan na meron kami. Nag-iisa akong anak ng Don na si Don Teodoro samantalang si Guillermo naman isa lamang hamak na trabahador sa hasyenda. Gayunpaman hindi yun hadlang para iparamdam namin sa isa't isa kung paano kami nagmamahalan. I love you too, Guillermo. Nakangiti kong sagot kay Guillermo. Buong paglalambing na yumakap ako dito at walang sabi-sabi, kusa akong dinampi ang labi ko sa labi ng binata. Kusa naman akong niyakap na mahigpit ni Guillermo kasabay ng pagsigasib nito ng halik sa labi ko. Ilang saglit lang, kusang nagningas ang apoy na nararamdaman namin sa isa't isa at di na namin namalayan pa ako ilang minuto ng magkahinang ang aming mga labi. Basta naramdaman ko ang matigas na mga palad ni Guillermo na nag-uumpisa ng galugarin ang buo kong katawan. Victoria, alam kong hindi to nararapat pero hindi ko na kaya. Gusto kitang angkinin ngayon mismo. Mahinang anas ni Guillermo sa akin. Di ko naman mapigilan ang mapangiti. Oo naman, syempre naman, pahig ako sa sinabi ni Guillermo. Mahal ko ang taong to at kaya kong ibigay ang pagkababae dito kahit na makailang ulit pa. Oo, langit ako, lupa si Guillermo, pero hindi yon magiging hadlang para sa pagmamahalan naming dalawa. Okay, sige, pero hindi pwede dito. Guillermo, lipat tayo doon sa may tabing ilog. Hindi ba't may bahay kubo kang ginagawa doon? Doon tayo. Malanding sagot ko dito. Ramdam ko na ang pamamasa ng panty ko na naging normal na yata sa tuwing naghahalikan kaming dalawa ni Guillermo. Ngayong gabi, ready na ako. Ready na akong ipagkalob dito ang katawan ko sa lalaking iniibig ko. Kaagad na gumuhit ang ngiti sa labi ni Guillermo at walang sabi-sabi, binuhat ako nito pasakay sa kabayong naghihintay sa amin. Ilang saglit lang, binaybay na namin ang madilim ng daan patungo sa may tabing ilog. Tiwala naman kaming dalawa na walang sino man na makakakita sa amin dahil madilim na.
Malakas din ang loob kong sumama sa binata dahil nasa Maynila ang papa ko. May party kasi itong dadaluhan kaya malayo akong gawin lahat ng nais ko kasama si Guillermo. Isa pa, sa susunod na araw pa ang balik ni Papa dahil alam ko, tatambay pa to sa kasino bago bumalik dito sa Hacienda Robles. Pagdating sa tabing ilog, muli akong binuhat ni Guillermo pababa ng kabayo. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kilig. Feeling ko kasi bagong kasal kami eh. Na mag-honeymoon kami ngayon. Hindi niya na din ako binaba hanggang sa makapasok kami sa loob ng kubo kung saan muli naming pinagsaluhan ang mainit na halik. Mas naging mapusok kaming dalawa hanggang sa namalayan ko na lang na wala na pala kaming saplot sa katawan. Tuluyan na yung nahubad ni Guillermo nang hindi ko namamalayan. Senyorita, sigurado ka na ba dito? Hindi ka ba magsisisi? Mahal kita, Guillermo. Mahal na mahal kita. At handa kong ialay sa iyong pagkababae ko. Mapatunayan ko lang sa iyo kung gaano ko kaseryoso sa relasyon natin. Buong paglalambing na sagot ko kay Guillermo. Wala nang atrasan. Buo na ang loob ko at ibibigay ko na ang pagkababae ko dito. Naging hudyat yon kay Guillermo para ipagpatuloy ang nasimulan niya na. Parang may kung anong bagay ang biglang pumunit sa aking pagkatao at wala sa sariling napakapit ako na mahigpit sa braso ng binata. Okay ka lang ba? Masakit ba? Patawad, senyorita. Kung hindi mo kaya, ititigil ko na. Nag-aalala ang wika ni Guillermo. Nang titigan ko ang mga mata ni Guillermo, kitang-kita ko matinding pagnanasa doon. Guillermo, ang sabi ng mga kaibigan ko, kapag first time daw, masakit daw talaga. Siguro mawawala din ang sakit maya-maya lang. Mahinang bulong ko dito. Desidido ako na ituloy ang nasimulan na namin, lalo na't sobrang kinain na matinding curiosity ang sistema ko tungkol sa pakikipagtalik. Sabi kasi ng kaibigan kong si Lucy, masarap daw at ang nangyayari ngayon sa pagitan naming dalawa ni Guillermo ay kagustuhan ko din. Langit ako at lupa si Guillermo at kapag malaman ng ama ko na may relasyon kami, tiyak akong magagalit si Papa pero wala eh, wala akong pakialam. Walang mas mahalaga para sa akin ngayon kundi ang maging masaya sa piling ni Guillermo. At dyan nagtatapos ang ating kalawang kabanata. Nakakapanlumo, hindi ba? Sa isang iglapang isang senyorita na dati, nasa tuktok ay kailangan maging alipin ng kanyang sariling nakaraan. Ang tanong, hanggang saan ang hangganan ng pagiging sacrificial lamb? Ang pagpayag ba ni Victoria sa lahat ng kondisyon ni Guillermo ay tunay na pagmamahal sa kanyang ama o isa tong desperadong hakbang para muling mapalapit sa lalaking kinamumuhian na siya? Mga kakwento, tandaan natin, hindi lahat ng sakripisyo nagbubunga ng kapatawaran. Minsan ang pagpapakumbaba sa maling tao ay hindi nagtatama ng sitwasyon, bagkus nagiging dahilan lang para mas lalo tayong yurakan. Nakita natin kung paano nagbago ang pananaw ni Guillermo mula sa pag-ibig patungo sa pag-aari. Ang tanong na lang ngayon kung mababawi pa ba ang pagkakataon na unti-unti nilang nilalamon sa ngalan ng puot. Ano sa tingin nyo? Tama bang desisyon ni Victoria na ialay ang sarili kapalit ng pananatili sa mansyon? O dapat na lang ba siyang umalis at bumuo ng bagong buhay? Gaano man to kahirap? Iwanan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang kakampi kay Victoria at kung sino nakakaintindi sa galit ni Guillermo. Ako ang inyong narrator, si Miss Sandra, at hanggang sa muling pagbubukas ng ating madilim na nobela. Mag-ingat kayo sa mga desisyong ginagawa ninyo sa ngalan ng pagmamahal. Part 3, Victoria. Ang pag-ibig madalas nating ilarawan bilang matamis at payapa. Pero sa kwento ni na Victoria at Guillermo, ang pag-ibig ay naging metsa na isang trahedya na sumunog sa kinabukasan ng isang buong pamilya. Sa kabanatang to, hindi tayo manonood ng teleserye, tayo ay babalik sa nakaraan. Babalik tayo sa panahon kung kailan ang pag-ibig ay hindi pa nakabalot sa puot. Sasaksihan natin ang gabing nagpabago sa lahat. At gabi kung kailan ang isang pagkakamali ay hinatulan ng kamatayan at kung paano ang isang simpleng binata ay unti-unting kinatay ng tadhana para maging isang halimaw. Bakit ba nagawa ni Victoria ang itanggi ang kanilang relasyon sa harap ng kanyang ama? At ano ba ang huling hininga ng mga magulang ni Guillermo na naging sumpa sa buhay ng mga Robles? Ihanda ang inyong mga emosyon dahil ang kwentong to hindi lang tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa kung paanong pumatay ng tao ang isang sistema na puno ng kasakiman.
Ako ang inyong narrator, Miss Sandra, at ito ang flashback. Ang gabing sumira sa lahat. Flashback 5 years ago. Guillermo's POV. Walang humpay ang ginawa ni Guillermo sa nobya niyang si Senyorita Victoria. Hindi niya akalain na sa kanya isusuko ang magandang senyorita ang pagkababae nito. Ni sa hinagap hindi din niya akalain na papatol ito sa kanya. Alam niyang mahal siya nito at mahal din naman ito. Kaya nga nagsisikap siya ngayon eh. Kahit na mahirap ang buhay nila, pinilit niyang mag-aral para pagdating ng araw, magiging karapat-dapat siya sa pag-ibig ng senyorita niya. Actually, hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatikim siya ng babae. May dati rin siyang nobya na anak ni Aling Pasing na ngayon nasa Maynila na at balita niya nag-asawa na daw. Ayos lang naman sa kanya kung nag-asawa na ang dati niyang nobya. Hindi niya rin naman yun mahal. At isa pa, si Senyorita Victoria na ang ngayon ang mahal niya. Si Senyorita Victoria na nag-iisang prinsesa sa Hacienda Robles. That was so great, Guillermo. Grabe, hiningal ako sa sarap ha? Narinig niyang bigkas ni Victoria. Hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi lang naman to ang hiningal sa sobrang sarap kundi pati na rin siya eh. Imagine, naangkin niya rin ang senyorita niya at may bonus pa. Siya ang nakakuha ng virginity nito. Senyorita, nag-aalala ko. Paano kung malaman to ng papa mo? Alam kong ayaw niya sa akin dahil sa estado ng buhay ko at natatakot ako na baka kapag malaman niya ilalayo niya ako sa'yo. Seryosong wika ni Guillermo sa dalaga. Kagad namang umiling si Victoria. Guillermo, ano ka ba? Siyempre hindi natin sasabihin kay Papa, di ba? Mag-iingat tayo at saka hindi mo ba napapansin? Malaki ang tiwala ni Papa sa'yo. Sa tuwing may lakad ako kasama ng mga kaibigan ko, ikaw rin ang palaging nagdadrive sa akin, kaya hindi talaga mahahalata ni Papa ang relasyon natin? Nakangiting sagot naman ng dalaga sa kanya. Wala na siyang nagawa pa kundi ang tumango na lamang. Sa ngayon kasi, kailangan niya muna makontento sa kung anumang klaseng setup meron sila ng dalaga dahil hindi pa pwedeng mabulgar ang relasyon nilang dalawa ni Victoria. Lalo na nga at alam niyang matapobre ang Don at hindi ito papayag na sa isang hamak lang na tauhan ng hasyenda papatol ang nag-iisa nitong anak. Makailang ulit pang may nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Senyorita Victoria at Guillermo bago nila napagpasyahan na lisanin ng kubo. Inihatid lang ni Guillermo ang dalaga sa mansyon at kagad na rin siyang umuwi ng bahay kung saan naabutan niya ang nanay at tatay niya na halatang hinihintay siya. Guillermo, anak, saan ka galing? Tanong ng nanay niya sa kanya. Nay naman, bakit gising pa kayo ni tatay? Nagtataka niyang tanong sa mga ito. Wala sa sariling napatitig siya sa orasan na nakasabit sa pawid ng dingding ng bahay at nang mapagtanto niya na halos 2:00 na madaling araw, muli siyang napatitig sa mga magulang niya. Alam namin na si Senyorita Victoria ang kasama mo. Anak, maawa ka naman sa sarili mo. Iwasan mo na sa senyorita. Alam mo naman kung gaano kalapit si Don Teodoro, di ba? Kapag malaman ng Don na kinakama mong anak niya, malalagot ka. Seryosong wika naman ng tatay niya sa kanya. Tatay, nanay, mahal ko po si Victoria at mahal niya rin po ako. Sagot niya naman din kaagad dito. Sa totoo lang, nag-aalala din siya pero hindi niya kasi talaga kayang iwasan si Victoria eh. Mahal na mahal niya ang dalaga at handa siya ipaglaban to kahit anong mangyari. Anak, alam namin nagmamahalan kayo ni Victoria, pero paano na lang kung malaman to ni Don Teodoro? Anak, nag-aalala kami sa kaligtasan mo. Tiyak kami ng tatay mo na hindi na mapapatawa ni Don Teodoro kapag malaman niya na kinakama mong isa niyang anak. Seryosong sagot naman ng nanay niya sa kanya. Isa pa, hindi mo pa ba nababalitaan? Ikakasal na si Victoria sa anak ng mayor ng kaibigan ni Don Teodoro. Paano may paglalaban ng pagmamahal mo kay senyorita kung isa lamang tamang tayong trabador ng Hacienda Robles? Muling wika ng tatay niya na nagbigay ng bigat sa kanyang kalooban. Oo nga pala, minsan ang nabanggit ni Victoria sa kanya ang tungkol sa bagay na yon. Ang kagustuhan ni Don Teodoro na ipakasal si Victoria sa anak ng mayor. Pero hindi. Nangako si Victoria na hindi ito magpapakasal at panghahawakan niya ang pangakong yon habang buhay. Mabilis lumipas sa mga araw, kahit papaano mas nagiging maayos naman ang relasyon ng magnobyong Victoria at Guillermo. Nahahalata na ibang mga tauhan ng asyenda ang relasyon ng dalawa, pero ang ama ni Victoria na si Don Teodoro walang kamalay-malay. Isang araw, pauwi na noon si Victoria galing sa eskwelahan. Siyempre, ang sumundo sa kanya walang iba kundi si Guillermo.
Nakangiti ang dalagang pumasok ng kotse kasama ng mga kaklasmate at mga kaibigan nitong sina Lucy, Frida at Edna. Hi, Guillermo! Grabe habang tumatagal, mas pumupogi ang Guillermo mo, Victoria. Nakangising wika ni Lucy. Siyempre, nagulat si Guillermo. Ang alam niya kasi, kahit mga kaibigan ni Victoria, hindi alam ang pagkakaroon niya ng relasyon sa dalaga. Oo naman. Ako pa ba naman? Magaling akong pumili, no? Nakangiti ang wika ni Victoria na nooy nakaupo sa tabi ng binata at walang sabi-sabi hinatak ang ulo ni Guillermo at walang sabi-sabing sinibasib ng halik sa labi ang binata. Napasingha pa mga kaibigan ni Victoria sa nasaksihan. Samantalang si Guillermo naman gulat na gulat sa bilis ng pangyayari. Hindi niya alam anong tumatakbo sa isipan ni Victoria at kung bakit nagawa nitong halikan siya sa mismong harapan ng mga kaibigan. Oh shit, grabe ka Victoria, natatuwang wika ni Frida. Oo nga, grabe. Totoo pala talaga sigurong naririnig kong sabi-sabi na basta driver, sweet lover. Ani naman ni Edna. Di naman mapigilan ni Guillermo mapailing. Seryoso niyang tinitigan ng nobyo niyang si Victoria. Alam na nila, babe. Sinabi ko na sa kanila na nobyo na kita, kaya huwag kang mag-alala. Sige na, mag-drive ka na. Sa Robles Resort tayo. Birthday ni Frida at doon namin balak mag-overnight. Nakangiting wika ni Victoria sa nobyo niya, kaya naman walang nagawa si Guillermo kundi paanda rin ang sasakyan. Habang nasa biyahe sila, nagiging mas pilya si Victoria. May pagkakataong dumadapo ang palad nito sa kandungan ni Guillermo tapos pinipiga ang kanyang hinaharap. Di naman mapigilan ni Guillermo makaramdam ng pag-iinit dahil doon. Mabuti na lang talaga at abala ang mga kaibigan nito sa kakadaldal sa likurang bahagi ng sasakyan at hindi napapansin ang ginagawa ng pilya niyang nobya sa hinaharap niya. Babe, matigas na yan ah. Nakangising wika ni Victoria sa nobyo niya matapos itong pisilin ng alaga ng binata. Di naman naka-emek si Guillermo pero pulang-pula ng mukha nito. Kung silang dalawa lang siguro ni Victoria dito sa loob ng kotse, baka kanina niya pa sinunggaban ang dalaga at pinatuwad para maangkin. Sa kabila ng panunukso sa kanya ni Victoria, maayos silang nakarating sa private resort ng mga Robles. Kaagad bumaba ang magkakaibigan, samantalang si Guillermo naman maayos na pinarada ang sasakyan sa gilid ng bahay. Grabe, parang di na ako makapaghintay. Gusto ko nang maligo sa hot spring Lagunyo, Victoria. Ani Lucy? Yes, me too. Mamaya na kaya natin asikasuhin ang mga dala natin. Maligo muna tayo. Sabat naman ni Frida. Agree ako dyan. Gusto kong magbabad sa Laguna yan para pagdating ng nobyo kong si Dante mamaya, mabango ko. Nakangising wika naman ni Edna at tuloy-tuloy na nga na naglakad ang tatlo patungo sa lagoon para maligo. Samantala, di naman mapagilang mapangisi si Victoria habang napapatingin sa nobyo niyang si Guillermo. Well, mahaba pang oras, abala din ang lahat ng mga staff sa private resort na ito sa kani-kanilang gawain. Kaya naman pwede niyang imbitahan ang nobyo nito na mag-quickie muna sila sa kwarto niya. Tama, yun nga ang ginawa ni Victoria. Nakangiti niyang nilapitan si Guillermo at binulungan. Guillermo, tala, sa kwarto ko, hihintayin kita doon. Malandi niyang wika kay Guillermo na nooy matinding pagkagulat ang nakarehistro sa mga mata. Pero Victoria, delikado. Nandito ang mga kaibigan mo at isa pa baka may makakita sa atin? Seryosong sagot ng binata sa dalaga. Di naman sa ayaw niyang makipagtalik sa nobya niya pero iba pa rin kasi talaga na nag-iingat sila eh. Lalo na't alam niyang maraming mga mata ang pupwedeng nakatingin sa kanila. Simplehan mo lang pagpasok mo sa room ko. Sige na, hihintayin kita. Tsaka yung mga kaibigan ko, walang pakialam ang mga yan. Naliligo sila sa lagoon at iyak ako, hindi nila mapapansin ang presensya natin. Kung matagal man tayong mawala sa paningin nila. Nakangisi nitong wika at nagmamadali na itong naglakad paalis. Samantalang si Guillermo naman napapangiti na lamang. Naghanap lang siya ng tiyempo at nang masigurong walang makakapansin sa mga kilos niya, pasimple niyang sinundan ng nobya sa kwarto nito. Pero di sa lahat ng oras pumaparig ang tadhana sa dalawang taong magkaiba ang mundong ginagalawan. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagtatalik ni Victoria, bigla na lang bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok ang galit na si Don Teodoro at malakas na napamura na makita niya kaming dalawa ng pinakamamahal nitong anak sa ibabaw ng kama. Hubot-hubad at sunod ko na lamang na namalaya na yung paghila sa akin ng Don, pababa ng kama at ang malakas sa suntok nito na tumama sa aking katawan.
Di ko mapigilang mapaigik dahil sa sakit. Alam kong sa mga nangyari, hindi lang bugbog ang matatamo ko or worse, baka mapatay pa ako ng Don eh. Dad! Narinig kong umiiyak na sigaw ni Victoria. Pilit itong inaawat ang galit ng ama sa kakasandok sa akin pero walang epekto. Galit ang Don at walang kapaguran ang ginawa niyang pambubugbog sa akin. Animal ka! Ahas! Walang kwenta! Mga tauhan, ikulong niyo ang taong to at ayoko na siyang makita pa kahit anong mangyari. Galit na sigaw ng Don. Papa, hindi! Tama na po, wag! Wag niyo pong sasaktan si Guillermo. Sabihin mo sa akin, Victoria, pinagsamantalahan ka ng gagong yan, di ba? Ipapakulong natin siya. Ipapakulong natin ang taong yan. Narinig kong galit na sigaw ng Don. Napatitig ako kay Victoria na nooy nababalot ng katawan ng kumot. Samantalang ako, hubot-hubad pa rin at wala yata akong bigyan ng pagkakataon ng Don na makapagdamit man lang. Papa, hindi niya ako pinagsamantalahan. Hindi po. Bullshit, Victoria. Sabihin mo. Aminin mo, binaboy ka niya, di ba? Binaboy ka niya dahil kung susubukan mong sabihin sa akin na may relasyon kayo ng lalaking yan, papatayin ko siya. Naiintindihan mo ba? Papatayin ko siya. Galit na sigaw ng Don. Napahagulgol naman na iyak si Victoria at ako naman walang tigil sa pag-iling. Hindi pwede. Hindi pambababoy ang nangyari dahil may relasyon kaming dalawa ni Victoria. Guillermo, I'm sorry. I'm sorry. Narinig kong bulong ni Victoria. Bago pa ako nakasagot, isang malakas na sipa ang tumama sa aking tiyan na siyang dahilan kaya't nawalan ako ng malay. Sa muling pagbulat ng aking mga mata, sa loob ako ng isang kamalig. Sa tabi ko yung mga walang malay kong mga magulang, ang nanay at tatay ko, parehong duguan at halatang nabugbog din. Ang dalawang taong mahalaga sa akin parehong nadamay dahil sa pagiging padalos-dalos ko. Nay, tatay! Gamit ang nakihina kong boses, tinawag ko ang mga ito. Kagad nagmulat ng mga mata ang tatay ko. Kitang-kita ko ang paghihirap sa mata nito habang pilit itong inaabot ang kamay ko. Anak, sinabi ko naman sa'yo, tigilan mo na sa senyorita, pero ayaw mo makinig sa akin. Pero kahit ano pang mangyari, hindi kita sisisihin. Nagmahal ka lang kaya nangyari to sa atin? Mahina nitong sambit. Tatay, sorry po. Sorry. Umiiyak kong sambit. Malungkot tong napangiti sabay abot sa akin isang kwintas. Itago mo ng maayos to, anak. Wala nang nanay mo at hindi ka na namin matutulungan na makatakas sa lugar na ito. Anak, iligtas mo ang sarili mo. Lumayo ka sa lugar na to. Hanapin mo isang taong makakatulong sa'yo para matakasan ng bangis si Don Teodoro. Mahina nitong bigkas sa kabila ng paghahabol ng paghinga nito. Tay, hindi. Hindi ko kayo iiwan ni nanay. Hindi ako aalis nang hindi kayo kasama. Umiiyak kong bigkas. Mahigpit kong hinawakan ng kwintas na bigay nito sa akin. No, anak. Hindi mo ba nakikita? Wala na ang nanay. Patay na siya. Pinatay na siya ni Don Teodoro. Tumakas ka. At kapag kaya mo na, bumalik ka, anak. Ipaghiganti mo ang ginawa ni Don Teodoro sa pamilya natin. Mahina nitong muling wika. Lalo namang nag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Gumapang ako papalapit kay nanay. Hinawakan to sa kamay pero wala na akong maramdamang pulso dito. Malamig na din to at medyo matigas na. Katunayan na wala na ilang oras na itong buhay. Nay! Nanay! Umiiyak kong sambit. Kasabay ng aking pagtangis ay ang galit na kagad na bumaha sa buo kong pagkatao. Ngayon ko lang din na-realize kung gaano kalapit si Don Teodoro. Pinapalabas na Senyorita Victoria na ginahasa mo siya. Galit sa atin lahat ng taga-Hacienda kaya naman wag na wag kang magtitiwala kahit na kanino, Guillermo. Hindi ko na kaya. Alam kong oras na lang din ang bibilangin ko at susunod na rin ako sa nanay mo. Malungkot nitong muling wika. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Muli akong gumapang patungo dito at mahigpit tong niyakap. Tatay, patawarin mo po ako. Patawad kung hindi ako nakinig sa'yo. Umiiyak kong wika. Anak, hanapin mong lolo Samuel mo. Pakita mo sa kanya ang kwintas na yan at makikilala ka na niya. Muli nitong wika kasabay ng pag-ubo nito. Huling pag-ubo dahil habang yakap ko ito, naramdaman ko na bigla na lang nitong paglungay-ngay at nang titigan niya ito, kagaya ng nanay ko wala na rin tong buhay. Dalawang mahal ko sa buhay ang sabay na nawala dahil sa kalupitan ni Don Teodoro at hindi ako papayag na hindi ako makakagante. Susundin ko ang huling bili ni tatay. Babalik ako. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay nilang dalawa ni nanay. Sa loob ng kamalig na ang tayong sapin ay ang mga dayami, tahimik akong nagluluksa.
Hanggang narinig ko na lang ang mahinang mga yabag. Sunugin na raw natin ang kamalig para walang ebidensya. Narinig kong wika na isang pamilyar na boses. Isa yon sa mga tauhan ng Don kaya bigla akong naalarma. Napatitig ako sa walang buhay na katawan ng mga magulang ko at muling napaiyak. Nanay, tatay, hindi ko kayo kayang iwan. Sabay-sabay tayong mamamatay. Umiiyak kong sambit at mahigpit ko silang niyakap. Wala akong balak na umalis kaya lang hindi na ako nakapalagpa nang may biglang humatak sa akin. Nang ibaling kong aking paningin nakita ko si Mang Tino, ang kaibigan ni tatay. Guillermo, binigyan ka pa ng langit ng pangalawang buhay, wag mong sayangin. Sundin mo kung anong kagustuhan ng mga magulang mo. Tumakas ka habang may oras pa. Seryoso nitong sambit. Ayoko mang iwan ng mga magulang ko na unti-unti nang natutupok ng apoy, wala na akong nagawa pa kundi pikit mata silang talikuran. Tama si tatay, hindi ko pwedeng sayangin ang buhay ko dahil babalik pa ako. Babalik ako para ipaghiganti ang pagkawala nila. Dugo sa dugo, ngipin sa ngipin at buhay lang din ang gusto kong kabayaran sa muling pagbabalik ko. Sinusumpa ko yon sa pangalan ni nanay at tatay na walang awang pinaslang ni Don Teodoro. End of flashback. At dyan nagtatapos ang ating flashback. Ngayon, naiintindihan nyo na ba kung bakit si Guillermo ay nagbago? Bakit ang dating lalaking marunong magmahal ay naging isang taong handang pumatay? Ang sabi nila, ang sugat na hindi nagagamot, nagiging galit. Ang mga magulang ni Guillermo hindi lang namatay sa apoy. Namatay sila dahil sa isang sistema na ang tingin sa mahihirap ay basura. At si Victoria, siya ang naging tulay, ang naging saksi at ang naging biktima rin ng sarili niyang kahinaan. Di madaling panindigan ang pag-ibig kung ang kapalit nito ay buhay ng mga taong pinakamahalaga sa iyo. Ngayon, habang pinapanood natin ang paghihigante ni Guillermo sa kasalukuyan, naitanong niyo na ba? Sino nga ba ang tunay na kriminal? Ang ama ba na pumatay dahil sa pride o ang anak na nanahimik dahil sa takot? Ang kwento ni na Victoria at Guillermo hindi lang basta drama. Ito ay salamin ng mundong minsay nakalimutan na ang halaga ng pagkatao. Ano ang masasabi ninyo sa huling hiling ng ama ni Guillermo? Sa tingin niyo ba sapat na dahilan ang paghihigante para maging tama lahat ng kasamaan ni Guillermo ngayon? Iwanan ninyo ang inyong opinion sa comments at babasahin ko ang bawat isa sa inyo. Ako ang inyong narrator at tandaan ang bawat desisyong ginagawa natin ngayon may epekto sa kung sino tayo bukas. Mag-ingat kayo at hanggang sa muling pagtatagpo sa ating susunod na kabanata. Part 4, Victoria. Sa mundo ni Victoria, ang pag-ibig ay hindi na isang fairy tale. Ito ay naging isang madilim na utang. Isang utang na kailangan niyang bayaran gamit ang sarili niyang dangal. Maligayang pagdating sa pagpapatuloy ng ating kwento. Sa bahaging to, masisilayan natin ang masakit na katotohanan ng isang babaeng minsan nangarap ng langit ay nabilitang lumuhod sa impyerno. Matapos lahat ng pang-alipusta ni Guillermo, ang tanging natitira na lang kay Victoria ang kanyang ama at ang katapatan ni Yaya Rosa. Ngunit sa gitna ng hapdi may mas matinding pagsubok na darating. Kapag ang katawan ay nanghihina, ang dangal ay nawawasak, at ang tanging taong mahal mo'y unti-unti nang nilalamon ng karamdaman, hanggang saan ka pa kakapit? Samahan niyo ako sa kabanatang ito. Masasaksihan natin kung paanong sinusubok ng tadhana ang isang anak dahil daw ipagpalit ang lahat, masiguro lang na ang mga taong mahal niya ay manatiling buhay. Ako ang inyong narrator at ito ang susunod na kabanata ng kanilang mapait na realidad. Victoria's POV. Payag ako. Oo, payag akong maging parausan mo. Basta mangako ka lang sa akin na huwag mo kaming paalisin dito sa mansyon. Guillermo, pumapahayag na ako? Umiiyak akong pakiusap kay Guillermo. Alam kong nagkasala ang papa ko dito pero alam ko rin sa sarili ko na minahal ko ng sobra si Guillermo. Kaya lang may mga pangyayari talagang mahirap ipaglaban. Kagaya na lang ngayon. Kahit ano pa sigurong paliwanag ang gagawin ko kay Guillermo, hindi ito maniniwala sa akin. Hindi ito maniniwala sa akin na hindi ko naman talaga ginusto ang mga nangyari 5 years ago eh. Good. Very good, Victoria. Yan ang gusto ko. Marunong kang lumugar sa kinilalagyan mo. Nakangising sagot ni Guillermo sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Tahimik lang akong lumuluha. Alam mo, binabawi ko ng sinabi ko kanina na isa ka na lang lumang basahan sa paningin ko. Actually, maganda ka pa rin naman eh. Sobrang ganda mo pa rin naman at ngayon pa lang feeling ko, nag-iinit na ako sa'yo.
Naalala mo pa ba ang ginawa natin 5 years ago? Gusto ko ganun pa rin. Gusto kong gawin ulit natin yun ng paulit-ulit hanggang sa magsawa ako sa'yo. Nakangisi nitong wika sa akin. Muli akong naluha. Masakit isipin na wala nang pagmamahal na nararamdaman si Guillermo para sa akin. Para dito isa lamang akong talunan ng babae at masakit isipin yon pero may magagawa ba ako? Wala eh. Wala ako sa lugar para magreklamo. Ilipat yun ang matandang yan sa servant's quarter at lahat ng gamit na nandito sa silid na ito itapon ninyo. Seryosong utos ni Guillermo sa mga tauhan nito. Hindi pwede, dito lang ako. Victoria, gumawa ka ng paraan. Hindi ako pwedeng umalis sa kwartong to dahil akin to. Kaagad din namang reklamo ni Papa. Napatingala ako kay Guillermo habang may luha sa aking mga mata pero umiling lang to. Choosy. Pinipilit mo pa rin ibangon na nasira mo ng dangal pero ito lang ang masasabi ko. Hindi pwede. Simula ngayong araw ako ang masusunod at simula ngayong araw, alipin ko na kayong mag-ama. Wala na kayong magagawa kundi sundin lahat ng nais ko kung gusto niyo pang manatili sa mansyon na ito. Malakas ang boses na sigaw ni Guillermo. Hindi naman ako nakaimik. Hindi. Umiiyak na bigkas ni Papa pero wala na tong nagawa pa nang sapilitan na tong buhatin ng mga tauhan ni Guillermo at bitbitin palabas ng kwarto. Kaagad naman akong napasunod pero bago pa ako nakalabas ng pintuan, ang maotoridad na boses ni Guillermo ang narinig ko. Saan ka pupunta? Tanong nito sa akin. Natigil ako sa pagkakbang. Sa servant's quarter. Sa lugar kung saan kami nababagay simula ngayong araw. Mahina akong sagot dito. Pasimple ko ring pinunasan ang luha sa aking mga mata. Wala nang halaga pa kung patuloy akong mag-iiyak. Naging bato na ang puso ni Guillermo at hindi na ako nito kilala. Bakit? Sinabi ko bang lumabas ka? Hindi ba't sabi ko kani-kanina lang na simula ngayong araw ako ang masusunod sa mansyon na to? Ako ang boss, ako ang amo at ako ang hari? Nakangisi nitong sambit. Naglalakad to palapit sa akin, kaya wala sa sariling napaatras ako. Nang mapansin itong umaatras ako, tumigil naman to sa paglalakad palapit sa akin. Bagkos, inihakbang nito ang mga paa patungo sa salaming bintana at dumungaw. I hate this room. Naging kwarto to ng demonyo mong ama, kaya ang buong paligid ng mansyon na to gusto kong ipabago. Lahat ng mga gamit gusto ko ipatapon. Ayoko nang magkaroon pa ng kahit kaunting bakas ng pamina mo ang mansyon na ito, Victoria. Sambit nito. Di naman ako nakaimik. Siyempre naman, malaya talaga tong si Guillermo na gawin ito lahat ng nais nito. Pag-aari na nito ang buong paligid at isa na lamang kaming alipin sa paningin nito. Pero bago ko gawin yan, isara mo ang pintuan. Utos ito sa akin at muli itong pumihit paharap sa akin. Hindi ko mapigilang mapatitig dito at nang mapansin ko ang nanlilisik nitong mga mata habang nakatitig sa akin, di ko mapigilang makaramdam ng matinding panganib. Alam kong ibang Guillermo na ngayon ang kaharap ko. Tuluyan ang nilamon ng galit ang puso nito. Kasalanan namin. Malaki ang kasalanan namin dito kaya ito nagkakaganito ngayon. Kami na lang dalawa ang nandirito sa loob ng silid. Ang mga kasama nitong mga tauhan lumabas na. Guillermo, kung ano bang naisip mong gawin na hindi ka nais-nais, huwag mo nang ituloy. Nakalimutan mo na ba ang ating nakaraan, ha? Naiiyak kong tanong dito. Kaya lang imbes na makinig to sa akin, isang malakas sa tawa ang kumawala sa lalamunan nito. At sa palagay mo, madadala mo ko sa mga ganyang salita mo, Victoria? Hindi. Alam mo ba kung bakit ako nagbalik kahit na kinamumuhian ko ang lugar na to? Dahil gusto kong makaganti. Gusto kong ipaghiganti ang kamatayan ng mga magulang ko. Galit nitong sigaw sa akin. Now close that door. Now! Muli nitong sigaw. Para namang isang maamong tupa na takot ko itong sinunod. Natatakot ako. Nakakatakot ang boses ni Guillermo na para bang isang demonyo. Good girl, good girl. Now remove your clothes, senyorita. Nakangisi nitong utos sa akin. Sunod-sunod naman akong umiling. Ang takot na nararamdaman ng puso ko ay lalo na yatang dumoble. Ayaw mo? Well, ang bilis mo namang nakalimot. Kanina lang pumayag kang maging parausan ko, tapos simpleng utos ko na maghubad ka sa harapan ko, ayaw mong sundin? Mataas na naman ang tono ng boses na wika nito sa akin. Guillermo, ano ba? Alam ko bumalik ka para maghiganti, pero maniwala ka sa akin. Hindi ko ginusto ang nangyari sa'yo noon. Sa mga magulang mo at remove your fucking clothes ngayon din or uutusan ko mga tauhan ko na sipain ang ama mo palabas ng mansyon. Galit nitong sigaw sa akin.
Di ko na naman mapigilang mapahigbi. Gamit ang nanginginig kong kamay, wala na akong nagawa pa kundi ang dahan-dahang itaas ang suot kong blouse. Alam ko, masyadong nakakababa ng dignidad itong gagawin ko. Pero para kay Papa, handa akong gawin ang lahat-lahat. Bahala na. Bahala na. Good. Very good. Mabilis ka lang naman palang kausap eh. Narinig kong wika ni Guillermo sa akin. Nang tuluyan ko nang nahubad ang blouse ko, wala sa sariling napatitig ako dito at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ko sa matinding pagkagulat nang mapansin ko, dahan-dahan na nitong inumpisahan na ibaba ang zipper ng suot nitong pantalon. Victoria's POV. Remove your shorts. Gusto kong makita ko ikaw pa rin ba ang dating Victoria na kilala ko. Kung may natitira pa bang ganda ang katawan na yan o baka naman pinagsawaan ka na din ng kahit na sino-sinong lalaki dahil sa naaalala ko. Napakalibog mo. Seryosong wika ni Guillermo sa akin. Isang malaking insulto yon sa pagkababae ko. Kung alam lang na Guillermo walang sino man ang nagmamay-ari sa katawan kong ito kung hindi siya lamang. Walang sino mang nakaangkin sa babae ko kundi siya lamang. Kaya lang maniniwala kaya ito sa akin? Malamang hindi. Malamang tatawanan lamang ako nito. Lalo na at hindi lingid sa kaalaman nito noon na nakatakda na akong ikasal sa anak ng mayor noong taon na yon. Ano pang hinihintay mo? Huwag mong sasabihin na ako pa ang magtatanggal ng shorts na yan, Victoria. Seryoso nitong utos sa akin. Pikit matang hinubad ko ang shorts na suot ko sa harapan nito. Ramdam ko rin ang takot sa buo kong sistema. Takot sa posibleng gawin sa akin ni Guillermo ng mga oras na ito. Good. Good. Makinis, maganda ka pa rin naman, liban lang sa nadagdagan ang size ng dibdib mo. Nakangisi nitong wika. Pagkatapos noon, tuloy na rin itong binaba ang suot nitong pantalon. Di ko mapigilang makaramdam ng takot. Diyan sa may sofa, paharap sa bintana, utos ito sa akin. Guillermo, wag. Wag naman ganito. Wag mong sabihin sa akin na aartehan mo ko. Ano ka, virgin pa? Yamot nitong wika sa akin. Wala na ako nagawa pa kundi ang tumalikod dito. Ganyan-ganyan nga. Kung ganito ka rin din naman kamasunurin, magkakasundo tayo, Victoria. Narinig kong wika ni Guillermo. Di ko mapigilang maipikit ang aking mga mata nang maramdaman ko ang palad nito na dumampi sa may bato ko. Mahal ko pa rin si Guillermo kaya lang nagbalik ito hindi para maging Prince Charming ko. Nagbalik to para maghiganti sa lahat ng pagkakasala na nagawa namin. Para akong isang lantang gulay na nakahilata dito sa ibabaw ng sofa. Pakiramdam ko lahat ng lakas ko naglaho. Masakit ang buo kong katawan at hindi pa rin ako makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Halos maubos ni Guillermo ang aking lakas. Hindi talaga ako nito tinitigilan hanggang sa hindi ako nito makita na halos hindi na makakilos. Fix yourself and get out. Seryosong wika nito sa akin. Tulala akong napatitig dito. Naisuot na nitong muli ang pantalon nito. Parang walang nangyari na nakatayo ito sa hindi kalayuan sa akin. Matalim ang mga matang nakatitig sa akin. Guillermo, pagod ako. Pwede ba? Get out. Get lost. Hindi ka ba nakakaintindi ng simpleng salita, Victoria? Seryosong tanong nito sa akin. Para namang isang malakas sa sampal yon. Dahan-dahan akong bumangon mula sa pagkakahiga sa sofa. Pilit kong tinatakip sa hubad kong katawan ang manipis na kumot. Pagkatapos noon, iika-ika kong hinagilap ang aking mga damit na nagkalat sa sahig. Good performance. Good job. Narinig kong wika ni Guillermo sa akin at bago pa ako nakuma, bigla na lang nitong inihagis sa pagbubuka ko ang 3 pirasong tiglilibuhin. Pakiramdam ko, bigla akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ramdam ko ang pagiging mababa ko ng sandaling ito. Ramdam ko ang kawalang respeto sa akin ni Guillermo. Guillermo, bakit kailangan mo itong gawin sa akin? Bakit ang laki na ng pinagbago mo? Lumuluha akong sambit? Nasaan ang karapatan mo para tanungin mo ko ng ganyan, Victoria? Always remember, simula ngayong araw, alipin kita at ang pera na yan ipili mo ng gamot para sa nananakit mong katawan dahil kung anumang naganap sa ating dalawa, umpisa pa lang yon. And remember, gawin mo ang lahat para hindi ka mabuntis. Seryoso nitong wika at pagkatapos sabihin ng katagang yon, mabilis itong naglakad palabas ng kwarto. Naiwan naman akong napahagulhol ng iyak. Ang naudlot kong paghahanap sa mga damit ko.
ay muli kong sinimulan at nang isa-isa kong nahanap yon, isa-isa kong sinuot yon sa aking katawan. Pagkatapos kong magbihis, napatingin ako sa salaming bintana. Doon ko napagtanto, gabi na pala. Madilim na sa labas at ramdam ko ang katahimikan ng buong paligid. Kahit masakit ang katawan, iika-ika akong naglakad palabas ng kwarto. Tinaha ko ang tungo sa hagdan pero bago ko nakababa, natanaw ko si Guillermo. Naninigarilyo sa gilid ng salamin na railings at matalim ang mga mata nakatitig sa akin. Nakita ko kanina si Manang Rosie, ang yaya mo. Kung ganon, for better or for worse, hindi ka pa talaga niya kayang iwan. Kahit gaano pala kasama ang ugali ninyo, may isang tao pa rin palang naiwan dito sa mansyon na handa kang damayin sa lahat ng oras. Seryoso nitong wika sa akin. Guillermo, si Papa at Yaya na lang ang meron ako ngayon. Pwede bang hayaan mo silang manatili dito sa mansyon? Naluluha at puno ng pakiusap kong wika dito. Yeah, I know. Alam kong sila na lang ang meron ka. Wala kang kaibigan, wala din kayong kamag-anak. Ibig sabihin para kayong isang daga na kailangan sumiksik sa isang lugar para mabuhay. Nakangisi nitong sagot sa akin. Pagkatapos nun, dahan-dahan tong naglakad palapit sa akin at nang makalapit, basta na lang akong binuguhan ng usok ng sigarilyo sa mukha. Kaagad akong napaubo. Simula ngayong araw, hindi na lang kita para usan. Ikaw din ay magiging katulong dito sa mansyon. Ikaw ang maghahanda ng pagkain ko, maglalaban ng mga damit ko at higit sa lahat, nandyan ka tuwing kailangan kita. Seryoso pero ramdam ko ang panganib sa boses na wika nito sa akin. Guillermo, kahit kaunti, wala ka na ba talagang nararamdaman na pag-aalaga sa akin? Hindi na ikaw yan. Hindi na ikaw ang dating Guillermo na kilala ko. Naluluha kong wika. Yeah, hindi na ako si Guillermo na dating kilala mo. Dahil ang dating Guillermo na alam ko'y matagal nang patay. Naiintindihan mo ba? Patay na siya. Nakangisi nitong sagot sa akin. Now umalis ka sa harapan ko. Layas! Nakangisi nitong wika at walang sabi-sabi. Humithit ulit ng sigarilyo. Sa takot na baka muli nitong ibiga ang pagmumukha kong usok, walang pag-aalinlangan na mabilis akong tumalikod. Kahit masakit ang aking katawan, partikular ang aking pagkababae, hindi ko yun ininda. Isa lang talaga kasi ang nais ko ngayon eh. Yun ay makalayo muna kay Guillermo. Diretso ko sa likod ng mansyon. Kahit gabi na at medyo madilim ang buong paligid, kagad tumambad sa paningin ko ang masukal na likurang bahagi ng mansyon. Sa dako pa ron nakatirik ang servants' quarter kung saan alam kong sa mga sandaling ito nandun si Papa. Dahan-dahan akong naglakad. Pakiramdam ko sa bawat paghakbang ng aking mga paa ay may malaking bahagi ng pagkatao ko ang nagbago. Tama, malaki naman talaga eh. Hindi na ako ang dating ako. Hindi na ako ang dating si Victoria. Isa na lamang akong alipin ngayon ni Guillermo. Alipin na kaya nitong gawin ang lahat-lahat sa akin, kapalit ng pagtira naming mag-ama dito sa mansyon. Senyorita Victoria, iha? Sa bungad ng servants' quarter, sumalubong sa akin ang nag-aalalang si Yaya Rosa. Halata sa mukha ang matinding pag-aalala habang sinisipat ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Anong nangyari? Senyorita Victoria, sabihin mo sa akin, sinaktan ka ba ni Guillermo, ha? Seryosong muli nitong bigkas. Yaya, Yaya! Mahina akong sambit, kasabay ng aking impit na paghikbi. Muli akong pinakatitigan ni Yaya Rosie bago sunod-sunod na napailing. Diyos ko! Diyos ko, ano bang nangyayari kay Guillermo? Bakit ang laki na ng pinagbago ng batang yun? Naluluhan nitong sambit. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Nilapastangan niya ang pagkababae mo? Ha, senyorita? Seryosong tanong nito sa akin. Hindi ko naman alam kung tatango o iiling ba ako. Alam ko kasi na kapag magkaila ako kay Yaya, hindi ito maniniwala sa akin. Kabisadong-kabisado ko nito mula ulo hanggang paa. Alam nito kung may nangyayari ba sa akin na hindi maganda or wala. Yaya, galit sa akin si Guillermo. Galit na galit siya sa aming dalawa ni Papa. Nagbalik siya para maghiganti. Ano nang gagawin ko, Yaya? Umiiyak kong bigkas. Shh! Senyorita, alam ko ang tungkol sa bagay na yan. Alam ko kung anong dahilan kung bakit nagbalik si Guillermo. Gusto niyang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng magulang niya. Nakausap ko siya kanina, gusto niyang maghigante. Seryosong sagot nito sa akin. Di ko naman mapigilan ang mapailing. Di ko alam kung kaya ko ba ang galit ni Guillermo. Unang araw pa lang ng pagkikita namin pero nagawan na kagad ako nito nang hindi ka nais-nais. Paano pa kaya sa mga susunod na araw?
Ano na lang ang mangyari sa amin ni Papa? Senyorita, hindi na pwedeng magtagal kayo dito sa mansyon. Umalis na kayo. Umalis na tayo dito habang maaga pa. Seryosong sagot nito sa akin. Naluluha naman akong kaagad na umiling. Kung pwede lang. Kung pwede lang naaalis na kami, bakit hindi? Kaya lang saan naman kami pupulutin? Tama si Guillermo, wala nang mga kaibigan ni Papa. Simula nung nalaman ng mga ito ang pagka-bankrupt ng Hacienda Robles, isa-isa na rin silang nagsipaglayuan sa amin. Na para bang isa na lamang kaming basura, na para bang wala na kaming pakinabang pagkatapos ng lahat-lahat. Walang pera, walang ari-arian, at kahit kamot ni Papa wala kaming pambili. Baon sa utang kay hindi nakapagtataka na may iba nang nakabili ng mansyon at Hacienda Robles. Pero paanong si Guillermo nakabili nito? Sa loob ng 5 taon yumaman siya? Pagkatapos nagpalikto para ipatikim sa amin ang galit nito? Makinig ka sa akin, Senyorita Victoria. Kailangan yung makaalis dito, hindi kayo pwedeng magtagal dito. Kanina nakarap ko si Guillermo, iba nang nakikita ko sa mga mata niya. Galit. Galit na galit siya at sa ginawa niya sa kanya ngayon natatakot ako na baka kung ano pang po pwede niyang gawin sa'yo. Naluluhan ng wika sa akin ni Yaya. Paano? Paano tayo aalis dito, Yaya? Saan tayo pupulutin kung nagkataon? Isa pa ayaw ni Papang umalis dito. Ayaw niyang iwan ang Hacienda Robles. Umiiyak akong sagot dito. At ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo na lang ba ang mga parusang binibigay sa'yo ni Guillermo? Handa ka bang pagtiisan ng galit niya, senyorita? Seryosong tanong nito sa akin. Naguguluhan naman akong napailing. Sa totoo lang, hindi ko alam anong gagawin ko. Sa ginawa kasi sa akin ni Guillermo, alam ko kung gaano na to kalupit ngayon. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, Yaya. Hindi po kasi ako pwedeng magdesisyon ng sarili ko lang. Para naman po si Papa. Ayaw niya pong umalis dito at gusto ko rin pong ibigay sa kanyang hiling niya na dito lang kami. Na hindi namin nilisanin ng mansyon. Umiiyak kong bigkas. Kagad namang napailing si Yaya Rosa. Mahigpit ako nitong niyakap kaya naman mas lalo akong napaiyak sa mga bisig nito. Kung may magagawa lang sana ako para matulungan kita sa sitwasyong mong to, Senyorita Victoria. Kaya lang kahit sa akin ayaw makinig na Guillermo. Saradong isipan niya at galit siya sa lahat. Seryosong sambit nito. Lalo naman akong napaiyak. Masakit ang buo kong katawan pero mas masakit ang nararamdaman ng puso ko. Ang lalaking labis kong minahal ay para bang hindi ko na kilala ngayon. Victoria, Victoria anak ko. Nasa ganon kaming sitwasyon ni Yaya nang mula sa loob ng servant's quarter narinig ko ang mahinang pagtawag sa akin ni Papa. Dali-dali kong pinunasan ang luha mula sa aking mga mata bago ko mabilis na naglakad papasok ng kwarto. Nadatnan ko si Papang nakahiga sa maliit na papag habang hinihingal. Papa? Papa, teka lang, ano nangyari? Ha? Seryosong tanong ko. Dinama ko ang noon nito at ngayon ko lang napagtanto na mainit ito. Yaya, may lagnat po si Papa? Wika ko kay Yaya. Kaagad din itong dinama ang noon ni Papa sabay tango. Tama ka. Kanina pa mataas ang temperatura ng katawan niya. Kanina ka pa rin niya hinahanap. Kaya lang, senyorita, anong gagawin natin? Gabi na at walang gamot na po pwedeng ibigay sa Papa mo? Seryosong wika nito sa akin. Muli tuloy akong naluha. Napakapa ako sa bulsa ng aking shorts at inilabas ang pera na galing kay Guillermo. Ito yung binayad sa akin kanina pagkatapos gamitin ang katawan ko. May pera ako dito, Yaya. Pero hindi ko alam kung paano tayo makakabili ng gamot. Gabi na at medyo malayo ang butika dito sa mansyon. Naluluha akong wika. Kagad namang inagaw ni Yaya ang pera mula sa kamay ko at mabilis na tumayo. Ako na ang bahala. Bantayan mo ang papa mo at bibili ako ng gamot ngayon din. Seryosong wika nito at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Muli kong dinaluhan si Papa. Lihim din akong nagdarasal na sana walang masamang mangyari dito at sana makabalik kaagad si Yaya bitbit ang gamot na kailangan inumin ni Papa. At diyan nagtatapos ang ating kabanata sa gabi ng pagdurusa. Isang gabing kinalimutan ni Victoria ang kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang ama. Isang gabing pinakita ni Guillermo na ang galit ay kayang bumura sa lahat ng magandang alaala. Nakakaantig, hindi ba? Ang makitang isang anak na handang ibenta ang sariling dangal, makita lang na humihinga ang kanyang ama. Pero sa kabila ng lahat ng sakit na ito, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Hanggang kailan magtitiis si Victoria?
At sa bawat perang ibinabato ni Guillermo sa kanya, sapat ba yon para takpan ang sugat na nilikha niya sa puso ng babaeng minsay minahal niya ng totoo? Sabi nila ang pag-ibig mapagpatawad, pero sa kwentong ito, tilang paghihiganti ang nananaig. Sa susunod na kabanata, abangan natin kung hanggang saan ang kayang itagal ni Victoria sa ilalim ng pamumuno ng isang taong naging halimaw na dahil sa puot. Ano sa tingin nyo? Tama bang ginagawa ni Victoria o dapat na siyang lumaban at iwanan na ang mansyon na ito? I-comment nyo ang inyong opinion. Babasahin ko ang mga saloobin ninyo. Ako ang inyong narrator. Tandaan, ang bawat desisyon ay may kapalit. At sa mundong ito, ang pagpili sa pamilya ay madalas may kaakibat na sakripisyo. Mag-ingat kayo at hanggang sa muling pagtatagpo sa ating susunod na yugto.